Mahigit 2,000 talampakan nga po. 2 kilometer yan. 11 minero pa ang nanatili sa minahan at naghihintay na sila'y masalba na rin. Hindi sila nag-uunahan. At kahapon pa po umuusad ang rescue operation na yan na tinututukan ng lahat ng major news networks sa buong mundo. Kaya naman ang bawat minerong naililigtas, sinasalubong ng masayang palakpakan. Maingat, kalkulado ang bawat galaw sa operasyon at kumpleto sa mga gamit at may mga reserba pa. Maging ang pag-angat ng capsule, napakaingat para raw hindi biglaan ang pagbabago ng pressure na mahalaga sa paghinga ng mga minero. Binibigyan din po sila ng special shades ang bawat mailalabas na minero para hindi mabigla ang mga mata nila sa sikat ng araw. Ang mga minero naman, sa kabila ng matinding hirap na naranasan, hindi nag-isip na makipag-unahan sa mga kasamahan para makalabas. Labis-labis ang kanilang pasasalamat na kasama pa rin nila ang Diyos sa ilalim ng lupa hanggang sa kanilang pagbabalik sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Alam mo ba, congratulations! Bago sila inangat, ang request sila, shampoo at sabon. Kasi may bukal sa ilalim eh. Kaya siguro yun ang nanatiling buhay sila, no? May bukal sa ilalim. So, kita mo, at saka pangahit. Kaya pag ahon nila, ang linis nila. Ang kagwapo nila. Tapos kompleto yun, naka-oxygen mask sila. Tapos naka-harness, dahil baka yung pagbabago nga ng pressure habang umaangat, may himatayin. So, para mga natili silang nakatayo. So, yun nga, yung mga shades para sa sikat ng araw, hindi sila masilaw. Tapos, meron ding nakamonitor sa kanilang heartbeat. Para habang umaak, talagang kalkulado. Ang galing ng pagkakaplano. Kaya habang, kanda ba na yan? Kaya habang umaangat sila, namamonitor yung pulso nila at nakahanda na yung paramedic sa taas kung ano agad pa ngailangan. Biro mo. Grabe ang pagpaplano. Yakapin ka lang ng nanay mo, hindi ka nakita ng 6 na pumay. Lasog-lasog ka na. Kaya maingat din pati pagyakap. Kasi biruin mo kung 70 days na walang araw, may epekto yun sa katawan mo na hindi ka nakakatanggap ng sikat ng araw eh. At 2 hours silang under observation, medical check-up, dire-diretso yun. Sa hospital. Kalkuladong kalkulado. Tapos ospital. Ayan, natigil yata sila dahil, ewan ko pero yung mga minero yan sa ilalim. Tsaka parang may rescue workers rin na bumaba doon sa ilalim. Parang binibigyan rin ata sila ng briefing. Kasi kailangan psychologically and emotionally prepared ka rin para doon sa pagbiyahe mo sa taas. Kasi diba, ang liit-liit lang nung capsule, tapos nakaganyan ka lang. At pinag-liquid diet daw itong mga minero. Para magkasya doon sa, mas magaan sila. Yung bilis, 3 kilometro kada oras lang. Tapos may bigat lang na kailangan. Tsaka hindi biro yung lalim na hinukay nila. Nag-drill. Kaya natagal. Basta natagalan. Kasi nag-drill po sila eh. Walang ibang lagusan eh. Alam mo pa, ikot-ikot pa sa mga hanapin. So nagdiretso sila ng drill. Na halos isang kapsula lang kasya dyan. 2 kilometers pababa. Mas mataas pa raw yan sa Statue of Liberty. Statue of Liberty. Yung lalim. Yung kanilang hinahanap doon, copper, yung mga mining doon, usually yun ang pangunahing ina-export ng bansang Chile. At huwag kayo magtaka, lahat kapangalan ho ng mga Pilipino, no? Ang una hong na-rescue si Ava Los. Nang siya'y kapanayamin, ang una niyang kakainin ay Berger. Congratulations dun sa mga workers, mga rescue workers. Siyempre patuloy natin abangan yung isa-isang paglabas nila dyan. Grabe. At ito naman ang panakot ng gipit. Ngayon malapit na Halloween naman ang pag-usapan natin ngayon sa Las Piñas City. Meron tayo na-discover na makatindig balahibong haunted house. Sa labas pala ng bahay na yan, kikilabutan ka na. At pagdating sa loob nito, bubulaga sa'yo mga tikbala, mga putol na kamay, maligno, manananggal, zombies, mommy at mga aswang. Yan ba yung pinuntahan natin dati? At ayon sa may-ari na House of Horrors na si Aling Milagros Milladuga, 15 taon na niya dinidecorate ang kanilang bahay tuwing dumarating ang Halloween. Patok naman ito sa mga kapitbahay ni Aling Milagros, kaya naman dinarayo nila ito. Siya yung counterpart ng Policarpio pagpasko. Yes, sila naman. Nakapunta na tayo dyan. Pero yung mga tao pag tumitingin natatakot pala sila yung mga bagong dayo. Oo. Kasi ang ganda ng pag-aagawa. Tsaka yung mga bata daw. Dadaling kita doon. Bahay ni Aling Milagros. At ito na nga, pinagpapasalamat kanina pa ng buong barkada ng Unang Hirit! Yay! Ang pagkilala po ng Catholic Mass Media Awards, CMMA, sa amin, hindi bilang Best Morning Show, kundi Best Public Service TV Program. Nakakataba po ng puso yan dahil higit sa pagpasaya ay pagbibigay po ng serbisyo publiko kada umaga ang talagang misyon ng Unang Hirit. Na may 10 taon na rin kami sa ERE, kung di nyo napapansin.
Hindi niyo napapansin. At tunay na napansin niya ng CMMA at samahan niyo kaming lahat sa aming pong pagpapaabot ng tulong sa mga binagyo at ng Ondoy at Pepeng. Hindi niyo kami iniwan. Yan yung mga episode na pinadala natin doon na nagbigay ng parangal sa ating lahat dito. On and off na mga camera. Ayan. Sa episode nito, nagsagawa tayo ng mobile junk shop. Kita niyo. Last year lang yung susi, no? Oo. Kung saan tinulungan natin ang ilang kababayan natin sa Pasig na maibenta ang ilan lang gamit na hindi pa nila. Ayan, yung mapapakinabangan. Nagbigay din tayo ng libreng, ayan yung tinitimbang na na libreng sakay na sa bangka sa mga binasa Pampanga. Kasabay ng ating medical mission doon at pagtuturo kung paano labanan ang nakamamatay ng sakit na leptospirosis. Sa Dagupan, Benguet naman, namigay tayo ng libreng almusal sa mga kababayan natin epektado pa rin ng baha. At sa Binahang Strawberry Farm ng La Trindad, malapit po sa Baguio, tinuruan natin ang mga magsaka para mabilis silang maibangon ang kanilang mga taniman ng strawberry. So, ano yan Ang dami din pala. Dire-diretso. It's just one day? Oo nga eh. Okay Kasama yung buong team ng Unang Hirit at News and Public Affairs. Oo. Yan yung special coverage Mga natin reporters tayo doon. paano tinulungan nating makabangon sila. Dahil yun naman, wala na binahana, wala nang gamit, wala nang lahat. Pero yung pagbangon, sinamahan pa rin natin sila. Oo. At ito, halos di na nga kami makatulog na maayos kagabi. So, sobrang excitement, sobrang saya. Nagte-text, of course, si Arnold sa amin. Nandun siya, si AC, ang aming boss, matapos na matanggap namin parangal mula sa CMMA. Pero bukod po sa Unang Hirit, marami pang paborito yung Kapuso shows ang nakatanggap ng award. Best News Program ang Saksi. Ayan na naman! Ayan na. Unang palaman yan para sa episode nito tumutok sa Maguindanao Massacre. May special citation naman para sa 24 oras at balitang bisdak ng GMA Cebu. Binigyan parangal din po ang kapuso mo Jessica Soho bilang Best Adult Educational and Cultural Program. At may special citation pa sila para sa kategoryang News Magazine. Wagi rin po bilang Best Talk Show ang programang kandidato ni Arnold Claudio itong nagdaang election season. At may special citation din para naman sa special event coverage o tatlo na yon. Ang Reporter's Notebook, congratulations! Ang Planet Philippines bilang Adult Educational Program at Archangel para sa Children and Youth Program category. Palaman at may special citation din po ang Pepito Manaloto para sa comedy, Mel and Joey para sa talk show, at ang programang Amyanan Agenda ng GMA Dagupan at ang sabay-sabay namin namin talaga. Ang sabay-sabay na pag-awit. Mamaya, election 2010. Ang panata sa bayan ng GMA News and Public Affairs, itinanghal na Best Secular Song ng CMMA. Best Music Video naman ang Bangon ng Kapuso Network. At may special citation din ng 2009 Christmas Station ID ng GMA. At Hall of Fame din, di ba, ang nagmamahal Manay Gina. Yes, ang DCBB. Wow. Hindi pa nagpahuli ang Q Channel 11, ang programang Sweet Life ni Miss Lucy Torres Gomez ng Q11, nanalong Best Entertainment Program. Tinghal namang Hall of Famer bilang Best Radio Drama ang sinabi nga ni Pia, nagmamahal Manay Gina ng Super Radio DCBB. Wala siya doon. Palit ka, nagmamahal Manay Pia. Kaya sa ngalan po ng lahat ng mga kapuso natin, muli po kami sa inyo po ito, at nagpapasalamat kami sa bumubuo ng CMMA. Iba yung MMDA, ha? Kasi patuloy ang paghatid namin sa inyo ng serbisyong totoo at world-class entertainment. Yung mga nanonood sa abroad, panalo kayo, panalo kayo. Dahil nung pinapanood nyo yung aming public service episode na yun, dumagsa yung tulong galing abroad din. Dino sila, ayan. Kaya sa lahat po ating mga kabarkadang bumubuo sa Unang Hirit, nandiyan po sina Love, Drew, Monica, Susan, Silin, kain ka lang dyan. Shopping ka lang dyan. Lumalabas at nagsasakripisyo po, syempre, para si Arn, para marating ang mga malalayong lugar upang makapagbigay ng serbisyong totoo ang aming mga segment host. Stop! Stop! Asa na kayo? Yes! Crew, cameraman, yan, Na hindi bumibitiw sa pagbibigay ng serbisyong totoo, lalo gumigising din. Mas maaga pang gumising yan All time nila 12 Dito sila 4, okay? At siyempre sa lahat ng mga manonood, ako, kayo na kayo, Maraming salamat po. Kaya mga igan, tambay lang dito. Sampa, be proud. 1, 2, 3. CMMA Best Public Service Singing Program. Ito ang Unang Hirit! Thank you, Father, po.